Ayan, magandang gabi everyone, magandang hapon dito sa France, good evening sa Australia, magandang gabi sa Pilipinas guys. Yan, today is December 29, matatapos na ilang days na lang, matatapos na yung ating 2023 guys. So today, gusto kong i-share sa inyo and I promise myself guys, noon ko pa ito gustong gawin yung video na to, gusto kong i-share sa inyo yung aking journey, yung my life story. So uumpisahan ko ngayong 2023 kasi alam mo na medyo mahaba yung ating storya ng buhay. Gusto kong i-share sa inyo yung mga pinagdaanan ko and yeah, I promise myself nga na kapag nakagraduate na yung anak ko sa law school, ay isi-share ko sa inyo kung ano yung mga pinagdaanan namin, kung paano namin nalampasan, paano we fight life talaga guys, at paano ako nag-umpisa bilang OFW, kung bakit ako. Alam niyo, wala naman talaga sa plan ko, di ba? Noon pa ikinukwento ko na sa inyo yan na parang wala sa pangarap ko yung magtrabaho overseas. Kasi ako yung, na makipamilya. Alam niyo yun guys, parang kapag malayo ako sa family, parang hindi ko kayang, iwanan sila. Although malakas yung, matibay yung loob ko. Pero pagdating sa family guys, parang mahirap na iwanan sila. Pero nung time na yon way back, 2004. Yeah, 2004 guys, yun. And yan, medyo nahirapan tayo kasi nakwento ko na rin ito dun sa mga vlog ko na nang iwanan kami ng papa ng mga anak ko, nung asawa ko, di ba, na nabalo nga ako na wala siya. I was 26 that time and yung panganay ko is 6 years old siya. Ngayon 25 na siya guys. And si bunsoy ko is 2 years old. No, iwanan kami ni papa niya. So, hindi ko, talaga kung saan ako at papaano ako mag-uumpisa. So, nagtrabaho ako sa Pilipinas, kung ano na ng trabaho yung aking pinasok, di ba? Yung basta yung makaka-earn ka, di ba? Yung kailangan mo talaga, yung makatawid ka sa isang araw na pagkain, di ba? So, gusto kong i-share sa inyo, guys, kung paano ako nag-umpisa na maging OFW. So, nung 2004 nga, yun, nawala yung papa ng mga anak ko. And then, syempre, kailangan ko talagang to stand kasi maliliit pa yung mga bata. Kailangan kong gumawa ng way, paano ko sila papakainin, di ba? Paano sila makakapag-aral, di ba, guys? So, 2000, naanuhan pa ako nun pala, guys. Hanggang sa, nung namatay siya, syempre, hindi ko alam, nade-depress ako, hindi ko alam paano ulit ako mag-start, paano ko sisimulan yung buhay ko ulit, di ba? And, yeah, although, nandun lagi naman talaga yung faith ko kay Lord na hindi niya ako papabayaan. May mga tao din na gagamitin niya para tumulong sa amin na mag-iina. And then, they always remind me na kailangan talaga ako ng mga anak ko. So, kailangan ko mag-fight, kailangan ko lumaban. Alam niyo yun, guys. So, hanggang sa, yan, kasi sobrang nahihirapan na ako that time, guys, na 2004, sobra talaga yan yung pinaka-hardest year ng buhay ko, 2004. And then, 2004, 5, 6, 7, for the 3 years niya, nagtrabaho ako sa Pilipinas, kung saan-saan na lang, guys, kung ano-anong racket, yung basta as long as kikita ako. Grab ko talaga yan, nag-network ako, kung saan-saan mga network company ako nag-join kasi yung network lang, yung may easy money guys, yung nag-network ka ngayon, may pera ka mamaya. So yun yung kailangan natin na makasurvive lang tayo everyday, di ba? And then hanggang sa pumapasok na yung mga anak ko sa school na minsan, alam mo yung guys, pamasahe lang talaga yung pera nila. Minsan nga, pabalik, wala pa silang pamasahe. Babantayan ko lang sila. Nung naalala ko na sa Antipolo kami, babantayan ko lang. Pwedeng lakarin kasi yun. Minsan naman, medyo malayo din kasi. Ang ginagawa na lang namin ay, pagpasok niya, may pera siya. Pamasahe, diba? Tsaka pang break time, pang recess ba. Ngayon, pag uwi niya, wala na silang pamasahe. Ang gagawa ko, babantayan ko na lang sila para ibabigay ko sa tricycle driver yung pamasahe. Kasi maghahanap ako ng pamasahe nila, guys. Diba? And, na sila no? Elementary pala, nasa amin, sa Quezon yun. Yung sa mga nakakakilala sa akin, or ng mga nagtatanong ko, taga Quezon Province ako. Pero nababanggit ko naman sa mga vlog ko.
So yun, nung elementary sila ganun guys, sobrang mahirap. Yung pupunta sila sa school, pamasahe lang yung pera nila, tapos hatiran lang sila ng pang recess, yung ganun. Tapos yung pamasahe nila pabalik, wala sila pamasahe pabalik, babantayan ko yung tricycle driver para iabot yung pamasahe nila. Yan. Basta maitawid lang yung everyday, ang importante makapasok sila sa school. Alam niyo yun guys, yung kahit ano yun, yung kahit pambiling ulam, wala kayo. Diba yan ang sakit yung kapag hihingi yung anak mo na wala kang maibigay. Meron pa nga kami one time na talagang totoo itong istorya. Lagi ko itong ikinukwento sa kanila. Na isang hapon guys na pang dinner namin. Yung wala kang pambiling ulam, wala kang pambiling pagkain. Tapos hindi ko talaga makalimutan ito hanggang ngayon. Nabaon-baon ko talaga itong experience ko na to. Na mangungutang kami. Mangungutang si Soy. Mangungutang si Bunsoy. Alam yan ni Soy. Lagi kong i-remind sa kanya na kapag nahihirapan tayo, isipin lagi natin yung mga pinagdaanan natin na nalampasan nga natin yun eh. Bakit pa ngayon ang hindi natin malampasan, di ba guys? Yung gabi na mangungutang siya ng pansit canton sa tindahan. Hindi kami pinautang guys. Yun. Sobrang Siyempre, sobrang sama ng loob mo, di ba? Isang pansit canton, yung pansit canton nun, yung pansit canton nun, 5 pesos lang. Guys, wala akong pambili. Tapos, nangutang ka, wala pang nagpautang sa'yo, di ba? Sobrang sakit sobrang sakit sa loob. Kaya nung nasa abroad na ako, kapag nahihirapan ako, lagi ko sinasabi sa sarili ko yun. Magtsatsaga ako dito, hindi ako uuwi na wala ako. Kasi ayoko nang maulit-uli sa buhay ko na nangutang ako ng isang pansit canton, 5 pesos. Wala nagpautang sa amin. Yun. Kaya, ako. Isa yan sa pinaka-highlights ng story ko, yung pansit canton. Kaya hindi ko talaga yun makalimutan. Yung kahit dito, nung bago ako dito sa France, kapag nagbabacuum ako, iniisip ko ulit, makakabili na ako ng kahit isang truck na pansit canton, guys. Alam niyo yun, yung sobrang hirap na hirap ka na, nahihirapan ka, pero i-recall mo lang, i-refresh mo, i-remind mo yung sarili mo na pagtagumpayan mo nga yung mga dati eh. Ngayon pa, di ba? Na nandito ka na. So yun. And itong panganay ko, itong si Jadel talaga, yung tapos na siya ng law ngayon, siya talaga yung napakaano ng batang yan na. Naalala ko nung grade 3 kasi siya nun eh. Nung mamatay ang papa niya, grade 1 pa lang siya. Tapos si bunso ko 2 years old, diba? Sobrang maliliit pa, hindi pa nila alam yung situation. Pero si Jadel kasi is very, very smart. She's very smart, guys. Napakatalino ng batang yan. Kaya 6 years old pa lang siya. Alam niya na kung gaano yung pinagdadaanan namin, kung ano talagang sitwasyon namin. Hindi siya makomplain na bata. Hindi siya yung, alam niyo yun, guys. Iba, hindi siya yung bata na, alam niya yung kawalan ko. Yan. So, pumapasok siya sa school. Minsan, pamasahe lang talaga yung baon niya. Kahit nung high school na siya, guys, ganun ang ganun ang aming situation. Kasi nung high school na siya, nagkasakit din ako na yung akala mo noon na wala na talagang wala na lunas yung sakit mo, 'di ba? Alam mo yung hirap na hirap ka na talaga na depressed ka na, sama-sama na nagko-collapse ako. Yun. Ay, yun yung na si Jadel, yung panganay ko, siya yung naging katuwang ko. Siya talaga yung naging kapartner ko na siya yung nag-alaga sa akin kasi si bunsoy ko naman maliit pa that time. So, doon sa Quezon, mahirap yung sitwasyon namin kasi nga wala naman akong stable na trabaho, mag-network lang. Syempre, pag wala kang network, pag wala kang benta, wala talaga kaming kakainin. So, nag-decide ako na pumunta uli ng Manila. Pumunta ako doon sa bahay ng mother-in-law ko. So, doon kami nag-stay nung nag-high school na yung panganay ko. And si Bunsoy naman ay elementary lang siya noon. Parang grade 5 siya at mag-transfer kami doon. At si Jadel ay third year high school. So, ayun, ganun pa din. Nasa Manila ko, nag-network pa din ako, ganyan. Pero sa Manila kasi medyo malakas yung network kasi siyempre maraming tao na kapag nag-network ka, kapag may grupo ka na nag-invite sila sa'yo, so makakabenta ka, di ba? So, pero hindi pa din talaga enough. Ay, ang goal ko talaga noon, guys, ang anak ko, yung panganay ko ay maka-enroll sa law school. Kasi yun talaga yung pangarap namin para sa kanya. Pangarap niya, pangarap namin ng papa niya para sa kanya maging abogada siya. So, kaya yun din ang reason kaya pumunta kami ng Manila. And then,
yun, nag-inquire kami sa mga school kung saan siya pwedeng mag-aral, makakuha ng scholarship. Kasi parang yun lang din yung way ko na makatapos siya. Parang yun lang din yung naiisip ko paraan, guys, na makatapos siya ng pag-aaral niya ay maging scholar siya. Kumbaga parang magiging scholar siya para, alam niyo yun, makatapos. Diba? Kasi kung tuition fee, parang hindi ko kakayanin. Yung ganun kalaking tuition fee, lalo sa school, diba? Then, kung saan kami UST, nag-Ateneo, kung saan school na pwede ko siyang i-apply sa UST, sa UP. Yan. Kung saan kaming school na pumunta para lang mag-inquire kung saan siya pwedeng makakuha ng scholarship. And then one time, yun, doon na nag-umpisa, guys, kung paano nga ako nag-apply as OFW. Ako, guys, kasi yung bahay ng in-laws ko nasa Antipolo. So, yung Antipolo, di ba, kung familiar kayo dyan sa Antipolo to Cubao, nag-jeep lang ako. Alam nyo, guys, minsan wala pa akong pamasahe sa jeep. May pamasahe lang ako, papunta ng Cubao, pabalik ng Antipolo, wala na akong pamasahe. Pero dala-dala ko yung mga products ko, yung mga pambenta ko. So, nagbenta ako. May experience pa nga kami noon, hindi kami mag-iina. Nakakatawa talaga. May experience kami noon na sa harap ng simbahan, nagbibenta kami ng mga lotion, mga pulbo. Nipapak ko yan. Kumaga, may supplier kami. Shout out sa supplier. May supplier kami na kinukuna ng mga lotion, mga pulbo, yung pang-baby. Ginagawa ko, nirelipa ko yun. Sinasama ko sa isang plastic, very nice plastic din naman. Tapos papwesto kami doon sa harap ng Antipolo Church. Doon namin ibebenta yung mga products. Siyempre, yung paglabas ng mga nagsisimba, di ba? Magsimba. Tapos paglabas nila, makikita nila, buy one, take one po, ganun. Ganun lang yung strategy ko. Parang lang yung benta-benta namin noon eh. 20 isang pack. Kapag bumili ka ng 3, yung may discount mga ganun, guys. Limutan ko na kung paano ko ginawa yung strategy na yun. Basta 3 na sa plastic, 20 pesos lang. Tagal naman na yun, baka pa yun, 2008, 2009, ganyan. And then, yun na, tapos yun, ganun yung buhay. Parang hindi ko pa din, guys, na parang hindi, alam mo yun, parang paano ito, di ba? Parang hindi ako talaga, parang hindi ko pa rin na ganun yung sitwasyon namin. Kailangan may mabago sa buhay ko, guys. Pumupunta ako dyan sa Antipolo Church. Dyan ako umiiyak talaga, guys. Kay Mama Mary, umiiyak ako dyan na, Lord, tulungan mo ako. Alisin mo ako sa ganitong sitwasyon kasi hirap na ako. Yun. Pumupunta ako sa Quiapo Church. Alam niyo, guys, kung pamilyar kayo sa Quiapo Church, ang haba-haba nun, di ba? Naglalakad ako doon, nakaluhod, papunta sa unahan. Kasi, lagi ko sinasabi, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Alisin mo ako sa ganitong sitwasyon. Kasi hirap na talaga ako. Kasi alam mo yung utak mo na, hindi mo alam sa kakakukuha ng kakainin mo the next day, di ba? Yan, nayak na naman ako. Tapos, yun, hanggang sa isang araw, papunta ako ng Cubao, magne-network ako. Yan. Nakita ko doon sa totoong lahat ito, guys, it's a real, ng buhay ko, storya ng buhay ko. Gusto kong itong i-share sa inyo, guys, para makita nyo kung yung determinasyon ba, na kapag gusto mo talagang gawin, or kung gusto mong may mabago sa buhay mo, mangyayari yan sa'yo, basta determine ka lang. Kasi ayoko na maulit yung lagi na, wala kang pambiling ulam. Alam niyo yun, na, yung isang kahig, isang tuka nga, di ba? Yung ganun. Kailangan mong kumilos, hindi ka pwedeng mamahinga. Kasi kung mamahinga ka, wala kang kakainin, wala akong ipapakain sa mga anak ko. Ganun ang sitwasyon ko nun, guys. So, hanggang isang araw nga, di ba yung Antipolo, Cubao na bus, kung familiar kayo dyan, guys. Yan. Yung Antipolo, Cubao na bus, dumadaan kasi umiikot doon sa Aurora. Ganyan, sa kabilang side. Nare-refresh ko sa mind ko lahat. Yung mga ko nun. Yan. One time dumaan, umiikot siya doon sa may sa may Manila Bulletin kasi yung pinaka-landmark. Tapos iikot siya sa may Aurora Boulevard, papunta ng Aurora Boulevard doon sa Cubao, sa mismong doon intersection, di ba? So mayroon ako doon nakita na agency. Nakakatawa talaga yun. Okay, nakita ko na agency. Yan, shout out Manila Trust. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung agency na yan. So pag ikot ng bus, nakita ko may nakalagay wanted. Nakalagay
Di ba gano'n sa atin? Wanted domestic helper. Malaysia, nakalagay. No placement fee. Malaking malaki. Siya makikita mo doon sa gate nila eh. So, bago nakita ko wanted. Domestic helper. No placement fee daw, guys. And then, no salary deduction. Mga ganun pa nakalagay. In short, wala kang gagastusin daw. Sabi. Tapos, bago umikot yung nag-stop siya, bumaba na ako. Kasi traffic man dyan sa ganyang area. Bumaba na ako. Pagbaba ko, pasok ako dun sa loob. Tanungin ko siya. Sabi ko, saan po nag-a-apply? Paano po mag-a-apply? Ganyan. Domestic helper yun, guys. Malaysia. Then sabi niya, ganito, ganyan yung process, ganyan. Sinabi niya sa akin, ginawa ko, binigyan niya akong application form, pipill out ka kasi doon, hindi ka magsasabit ng resume. Meron silang form na ikaw yung mag-fill out. Fill out ako, sige na lang, mag-apply na lang ako, ganun. So nag-apply na ako, and then, sabi niya, sige, after 1 week, tawagan ka namin ha, kapag may employer, sabi niya ganun. At kapag ikaw ay na-select, ikaw ay magti-training. Sabi niya ganyan. Doon sa agency na alala ko pa yan. Thank you so much, Ma'am Kate. Si Ma'am Kate yun, pero alam ko wala na siya din ngayon. Pero yung mga words niya, yung mga advice niya sa akin, dala ko yun hanggang ngayon at kahit saan ako magpunta, hindi ko nalilimutan. Tayo, di yun na, nag-fill out na ako ng application. Sabi niya, after 1 week daw, ako daw ay tatawagan. Di naghintay ako. After 1 week, guys, tinawagan nila ako. Yan. Pa pala yun, nag-video pa. Sabi ginawa. Yung nag-apply ka, ka ng form, tapos mag-video ka, papakilala mo ng pangalan mo, my name is ganyan. Wala naman akong experience bilang domestic helper, pero syempre, dun sa mga ganyan, kasi kailangan mong mag-lies ng kaunti na may experience. Kaya ako naman, syempre, nanay tayo, pag mga nanay naman talaga, sanay sa gawaing bahay, di ba? So yun, fill out ako, ng video, and ano pa ba yung ginawa ko? Basta kompleto yun. Tapos sabi niya, kapag ikaw ay na-select, magti-training ka. Pupunta ka ng training center. Hala, magkano ng training center? Wala naman akong pambayad. Sige lang, go lang. Di yun punta ng training center. Na-select ako, guys. Pinabalik nila ako. Tapos pinapunta nila ako ng training center. Ang maganda rin sa agency, hindi ka naman doon sa mga bagong aplikante natin, yan, kung gusto nyo at willing kayo sa ganitong trabaho, meron din sila ngayon Taiwan, napaka-trusted ng agency ko, guys, hanggang ngayon, nandun sila, Manila Trust Manpower International, para something like that, i-search nyo sa Facebook at magre-reply sila sa inyo. So, yun yung pinaka-first ko na agency. Tapos yun, nag-training ako. Yan. Kailangan ko magbayad 7,000 pesos, guys. Ang bayad doon sa training. Wala ako 7,000. So, makukuha 7,000 pesos, di ba? So, ang ginawa ko, nagbenta ako, guys. Yung mga pambenta ko, kasi nagbibenta kami ng mga enzyme supplement. Nagbenta ako. Pinanta ko. Kailangan ko makalikom kasi at least half yung babayaran ko doon sa agency. Di ba? So, parang nakahiram pa ako ng ibang pera para lang mapunan ko yung 7,000 na kailangan ko doon sa agency na ibayad. Doon sa training center na kailangan kong ibayad. Ayan. Tapos, after ng training, kasi yung training usually 10 days, alam niya ng mga nagtatrabaho, alam niya ng mga domestic helper, ng mga nag-domestic helper, alam niya nila yan. 10 days yung training, alam mo guys, walang cellphone, bawal lahat, kailangan kasi mag-focus ka dun sa training mo. And then, nakakaano talaga yun, grabe yung experience ko na yun. So, yung pera ko lang sakto na pamasahe, at saka saktong pambayad dun sa agency, guys. Pero doon sa training center. Doon sa training center naman, yung 7,000 that time ay libre na lahat. Libre na libre ang pagkain, libre ang lahat, ganyan. So, in short, natapos yung training. Ay, di ba sakto nga lang yung pera ko papunta doon. Nakakatawa talaga, grabe. Pag naalala ko ngayon, noon umiiyak ako ngayon. Pag naalala ko, natatawa ako na naiiyak kung paano ko nalampasan yun, guys. Yun, yung training center kasi parang sa sa Makati. In between ng Makati at San Juan. Nakatira ako sa Antipolo, di ba? Nakikitira lang ako sa mga in-laws ko. Alam nyo guys, ang ginawa ko, kasi ang pera ko nung talaga, pamasahe ko lang papunta sa Cubao at pamasahe ko papunta sa training center sa Makati. Siyempre, dami kong dala-dala. Pang 10 days na damit Pwede ka naman dun maglaba sa training center. Pero yung training center ko, marami din ako natutunan doon kasi hindi naman akong experience sa mga ganyan. Kaya nga iti-training ma'am lansya, proper way plansya. Kasi pag tayo lang naman, syempre kung ano-ano lang plansya natin, di ba? Kasi yung paglinis, may proper din, pagluto, ganyan. So, tuturuan kayo doon. So, yun. So, natapos na yung training center ng hapon. 10 days, natapos na yung 10 days ko. Uwian na. Alam niyo guys, wala talaga akong pamasahe.
wala akong pamasahe. Ang pera ko lang noon is 15 pesos. Ang natira doon sa aking pera, 15 pesos kasi kailangan kong ibayad sa agency lahat yung pera ko dahil 7,000, hindi naman ako paalisin. Kailangan ko yung certificate doon sa, sa training center ba? Yun. Tapos, 15 pesos yung natira ko. Alam mo guys, ang ginawa ko, simula Makati hanggang crossing, kasi San Juan yan, pero ang daan sa kabilang side, sa Boni, alam mo na, nare-remind pa sa akin yung lugar na dinaan ko. Dumaan, sa Boni kasi yun. Lumakad ako guys, 2 oras akong naglakad hanggang narating ko yung crossing. Kung alam niyo yan, crossing Mandaluyong. Kasi dyan ang sakay, papunta ng Antipolo. Kasi that time, ang pamasahe is 15 pesos, papunta, paakit ng Antipolo. So lang yung pera ko, kailangan kong maglakad. Kasi wala na ako ibang pera. Kailangan ko maglakad. Naglakad ako ng 2 oras, bit-bit ko yung bag ko. Malakad ako, umiiyak ako kasi syempre, parang napapagod ka na. Alam mo yun guys, na parang, Lord, alam mo naman, nakasama kita, bakit ang hirap? Yung ganun, alam mo yun. So yun, tapos, pagdating ko doon sa Antipolo, yung anak ko naghihintay sa akin. Ayan, naghintay siya sa akin dahil babayaran niya yung tricycle na sinakyan ko. Kasi pagdating sa bayan, simbahan, Antipolo, magsasakay pa kami ng tricycle. So, naghihintay siya, babayaran niya yung aking tricycle. O, di ba? Ayun. And then, alam mo nung time na yun, parang, kaya mo pa ba? Ask mo sa sarili mo, kaya mo pa ba? Pero, lagi ko sinasabi, kaya ko kasi kasama ko nga si Lord sa buhay ko, di ba? Yun. Tapos, yun na. And then, after a week again, yan, kailangan ko na magpidus, kailangan kong yung may training, di ba, mayroon pang OWA, may training pa sa OWA, kailangan mo na naman pera, kailangan mo na naman ng pamasahe. Hanggang sa, naalala ko nun guys, meron akong cellphone na Nokia. Ay, bago pa pala yun. Yun, nanghiram ako dun sa kapitbahay namin. Ng pera, hindi ko talaga makalimutan yan. 700 pesos dun sa kapitbahay namin. Kasi yung iba, pambili ko ng maleta. Yung iba naman, pangmasahe ko nga, pang pedos ko, pang owa ko. Siyempre, pamasahe din, di ba guys? Yung mother-in-law ko, binibigyan nila ako ng pamasahe. Tapos, dun sa pedos ko, yun din yung lagi nagre-remind sa akin. Dun ako nagpedos sa may St. Clair, sa Cubao. Lagi ko din yung baon-baon, yung natutunan ko dun sa pedos. Na yung mga speaker taga doon, inaano ko yung, alam mo yun, isinapuso ko, inisip ko lagi kong naaano yung mga natututunan ko kasi guys, yung sa Pidos na alam mo yun na kapag ikaw ay OFW, baunin mo lahat yung mga pangarap mo. Baunin mo lahat yung pangarap mo para sa mga anak mo. Baunin mo yung pagmamahal ng pamilya mo. Yun kasi yung itinuturo doon sa Pidos usually, di ba? Yung hindi yung, pag nagka-abroad ka na, nalimutan mo na ang asawa mo, nalimutan mo na may pamilya ka sa Pilipinas. Maraming ganyan, guys. Kaya maraming nasisirang pamilya. Napabayaan mo na yung anak mo. Lagi nating tandaan. Kaya, alam mo hanggang ngayon, sabi ko nga, pag makauwi ako ng Pilipinas, I want to go back din at gusto kong maging living testimony nila na yung natutunan ko sa Pidos na yun ay isinapuso ko, isinabuhay ko para magtagumpay ako. Diba? Ayun. Tapos ay di, syempre hindi pa naman ako nangarap makapunta ako dito, diba? Malaysia lang yung aking pupuntahan nun. Pero baon-baon ko lagi yun, yung ano na yun na may ano ka pa dun, may drawing pa kami, yung pangarap mo, ano yung gusto mong gawin. So, yun yung dala-dala ko guys. Yan. Lagi natin yung tandaan. Baunin natin yung pagmamahal ng pamilya natin. Baunin natin yung pangarap natin para sa pamilya natin. Para hindi kung saan tayo mapunta, guys. At mangyayaring lahat yun. Kaya marami din nasisirang pamilya. Kasi pag nag-abroad na, nakatikim lang ng ibang nakalimutan na ang lahat. Nakalimutan na may naiwan sa Pilipinas. Yun. So, yun na in short, natapos na yun, napedos na ako, nag-OWA na ako, ganyan-ganyan. And then, na-medical na ako. So, medical pa din, may bayad pa rin, 4,000. Parang hindi ko na alam kung saan ko kinuha yung mga pera. Basta alam ko, nag-utang ako. Ganon. Tapos, doon sa, after noon, pa-flight na guys, yung may book na ako. Madali lang ako natanggap noon. Nag-apply ako ay parang February, March, April, May. Yan, February ata ako nag-apply, parang gano'n kung natatandaan niya. Hindi ako nagkakamali February. Parang second week o third week ng February ako nag-apply. Tapos pagka so tuloy-tuloy yung process. Pagkadating ng May 28, di ko yung malimutan, May 28, 2013, nang ako ay pumunta sa Malaysia. First time ko na mag-apply na na lumipad mag-isa, guys. First time ko sumakay ng aeroplano. Ayun. Tapos yun pa,
Problema ko naman, syempre yung pambili ko ng luggage bag. Wala naman akong luggage bag. Nanghiram ako dun sa Kapibayo nang hindi ko malimutan, sabi ko na kanina. Nag-utang ako ng 700 pesos para lang makabili ako ng luggage bag. At that time, 650 lang ata yung bili ko ng luggage bag ko, maliit lang. Tapos wala naman akong pamasahe, guys, papunta ng airport. Oh my God. May cellphone ako noon na Nokia. Nokia pa yun yung keypad, di ba? Nokia 82 something, ganyan. Hi, ano naman yun. Kasi ang ano noon, Nokia 3210, mga ganyan. Pero yung sa akin parang Nokia 82 something, yan. Isinanla ko yun sa phone shop doon sa Cubao. Na hanggang ngayon hindi na hinatubos. Kasi hindi na si Judel nakapunta din doon sa Cubao. Sinanla ko ng 300 pesos, guys. Sinanla ko ng 300 pesos, yun ang ipinamasahay ko papunta doon sa pag-taxi ko. Yung pa pala, guys, yung bago ako mag-flight, mga siguro 5 days bago ako mag-flight, nakikitulog na ako sa agency. Kasi nga, kung uuwi pa ako ng Antipolo, mamamasahin na naman ako eh. So, nag-stay na ako dun sa agency, nakikitulog na ako doon para hindi na ako mag-spend ng pamasahe. So, yun yung mga pinagdaanan ko nung unang-una ako nag-a-apply na papunta ng Malaysia. Yan, yung una kong bansang pinuntahan, Malaysia. At alam nyo guys, magkano lang ang sweldo nun? Yung sa kontrata na pinirmahan namin is $400 US dollar. So, $400 US dollar, that time is around 15,000 to 6,000 pesos. 16,000 pesos lang. So, pagdating ko naman doon sa Malaysia, sa airport, madaling araw ako dumating guys. Mga bandang 2:00 at ayun, madaling araw. Siyempre, hintayin ko. Nakikita ko yun hanggang ngayon, di ba? Yung may plaka ka, ang pangalan mo dyan nakalagay. Kasi may sundo ka sa airport, susunduin ka dun sa airport. May sumundo sa akin sa airport, 2:00 na madaling araw. Ito talaga yung pinaka nakakatakot din na nangyari sa buhay ko. Bukod doon sa namatay yung husband ko. Kasi syempre, iba naman yun, ibang story naman yun. Ikukwento ko sa mga susunod. Alam niyo guys, may picture, yun nakalagay dyan yung pangalan mo. Tas, para kilala ka nung magsusundo sa'yo. Ganon. Yan. May sumundo sa akin, ang kulay ng buhok niya, purple. Lalaki. Purple yung buhok. Siyempre, takot ako. Kasama tao sa Malaysia, mga Muslim man yan, di ba? Muslim country sila. Mga Indian, mga maiitim sila doon. yung mga tao doon, mga Nepalese. Yun ang mga kasama ko halos sa airport. So, takot ako, Tapos, sinakay na ako sa van. My God, panay ang dasal ko. Sabi, Lord, tulungan mo po ako. I-guide mo po ako, ganyan. Ingatan mo po ako. Sige, ang dasal ko, guys. Kasi yung buhok ng lalaki niya sa akin hanggang ngayon, naalala ko pa siya. Purple yung buhok niya. Tapos, ang lahat ng drive from the ano tawag doon? Yung airport doon sa Malaysia, Kuala Lumpur, hanggang doon sa malayo pa, yung pinagdalan sa akin sa agency din yun, guys. So, nagstay din ako doon sa agency. Doon na nagsalo sa akin. Alam din niya ng mga nag-OFW, di ba? Alam niyo yun, guys. Ihahatid ka muna doon sa agency. Kasi nihatid ako doon sa agency. Diyos me, ang pagkabawal naman, ang pagkahigpit. Alam niyo yun, yung mga gamit mo, bawal. Pagdating mo doon, isusurrender mo lahat yung mga gamit mo, maleta mo, cellphone mo, lahat pera mo, binibilang nila doon. Mga gamit mo, ililista ilan ng panty mo, ilan mga mo, nililista doon isa-isa. At siyempre, takot ako, tapos iwanan yung cellphone. Di pa ano ko makukontak yung mga anak ko, di ba? So, ano ba yan? Ano ba yung napuntahan ko? Yung ganun, yun na, ko. Buti na lang, mayroon doon isang babayan, di ko rin siya makalimutan. Taga Tayabas, Quezon, so kababayan ko, di ba? Siya yung tumulong sa akin, sabi niya. Kasi siya, nakagamit siya ng cellphone. Parang staff na siya doon. Yan, sabi niya, i-chat mo yung pamilya mo. Sabi mo na nandito ka na okay ka lang dito. Tapos siya yung nagbibigay sa akin ng may pagkain naman doon. Alam niyo guys, kung anong oras kami gumigising doon sa agency doon, sa accommodation. 2:00 ng madaling araw. Lilinisin namin yung office. May first floor, second floor, natutulog kami sa taas. Tapos yung opisina yung sa baba. Tuna yan. 2:00 na madaling araw. Tapos alam nyo ang doon? Para kang prison. May mga color coding sila. Pero ako 2 days, 2 nights and 3 days lang ako nag-stay doon. Kasi kinuha na ako ng employer ko. Alam niyo yung kada kain nyo, pipicturan kayo. Totoo yan. Picturan kayo lahat. Kung kumain ba kayo lahat, ganyan. Yan. 2:00 na madaling araw, magmamap ka na ng sahig, maglilinis ka na, i-empty mo yung mga bin. Ganun. Ginawa ko yun doon sa Malaysia. Tapos, after 3 days, sinundo na ako ng employer ko. At luckily din, napakaswerte ko, guys. Napakabait ng aking amo. And yan, lagi ko yung ipinagpapasalamat sa Diyos na lahat ng napupuntahan ko ay talagang kay buti. Tapos yun na, dinala na ako doon. Ang employer ko ay doktor. Kasi yung employer ko pala noon, parang namatay siya bago ako dumating. So, napunta ako sa anak niya. Kila Doc. Yeah, shout out, Doc. Alam ko na masaya ka. Hanggang ngayon, nagkaka-chat kami ni Doc. Nagkukumustahan kami. They are very kind people doon sa Malaysia
na naging amo ko, na may clinic siya, and then kapag wala siyang nurse, guys, ako yung nag-a-assist doon, ako yung nag-a-assistant. Kapag yung mga documentation niya, yung mga documents niya, yung mga bills niya, ako yung nag-a-arrange noon, ako yung nagsusort. So, ayan, napamahal ako doon sa kanila. Alam mo yun, yung basta kapag may patient siya, tutulungan ko siya. Ayan. Tapos, hanggang siya nakakapunta kami ng Singapore, sinasama niya ako, sinasama niya kami. Then, nag-hire pa kasi siya ulit ng isa pang katulong para may katulong ako. Kasi ako, pag wala yung mga nurses niya, ako yung nag-a-assistant sa kanya doon. And then, yan. And kapag may free time, yun, ako yung nagbubook ng kanya, nag-journal ng kanyang accountabilities. Yan, guys. So, in short, yung una kong pag-abroad, napaswerte ako. Kasi napunta ako sa mabubuting employer. Ayun. And then, nakapunta natapos yung kontrata ko doon. Then, kasi medyo mababa talaga naman yung sweldo. Kasi kung 18,000, kung 16,000, kung mag-18,000, kung mataas man yung dollar, ay hindi pa rin enough, di ba? Kasi mataas talaga yung pangarap ko. Pangarap ko na makatapos yung anak ko sa law school. Gusto ko siyang maging abogada. Yun yung laging ng isip ko. So, nandun pa lang ako sa Malaysia, kinunta ko na uli yung agency ko. Parang mga 5 months bago ako, kasi wala na talaga akong plano na mag-renew sa kanila. Gusto talaga nila ako, umiyak sila nung umalis ako doon. Gusto nila ako magstay sa kanila, pero syempre, ko din paano, kung 18,000 na, paano makakapag-aral yung anak ko sa law school, di ba? So, nandun pa lang ako, nagre-research na ako, saan ako pwedeng mag-apply, di ba? Saan ako pwedeng para yung mas malaking sweldo. Nakikita ko nung dati, ang target ko nung Canada. Yan. Ay, sa Hong Kong, madali daw makaalis. Nababasa-basa ko sa di ba? Sa Hong Kong, madali makaalis. Mga exit kasi dyan, di ba, di siya masyadong mahigpit. Madali daw makapunta sa Canada. Tapos lagi ko nung sinasabi, kailangan kong sweldo 100,000 plus. Ganun lagi ko sinasabi. And then, pag masusustain ko na, mapoprovide ko na yung lahat ng pangangailangan ng anak ko, di ba? And then, yun na. And, so yun. After nun, nasa Malaysia pa ako, nag-apply na ako dun sa agency ko. Na, sabi ko, pwede ako mag-apply, pupunta ako ng Hong Kong. Yan. So, na yung application ko, sabi niya, May ako din bumalik nun May 2015, nang bumalik din ako na Pilipinas kasi 2 years yung contract ko, natapos ko yun. And, after noon, nag-apply na ako. Pagdating ko ng Pilipinas, Pagdating ko ng June, May 20 ako dumating, katapusan yun May June, pumunta ako ng agency, nag-apply na ako, June 3. And luckily din, ulit, madali din ako na-hire. Pagka June 10, may employer na din ako agad. Ganon, same process ulit. Nagtitraining ka ulit, ganyan. Kasi iba daw yung training ng Malaysia, iba na yung training ng Hong Kong. So, same training center, ganon ulit yung process. Pero syempre, may pera na tayo ng kaunti kasi nakaipon na tayo kahit paano nung nasa Malaysia tayo, di ba? So, pinaglaanan ko talaga yung pag-apply ko sa Hong Kong. Yung pag-apply ko ng Hong Kong, medyo malaki din yung nagastos ko. Siguro mga around 60, 70, ganyan, 1,000 pesos. Pero ngayon ata parang mas mura na, hindi ko lang sure. So, yun. Same agency ko. Bumalik ako doon sa agency na yun. Sila din yung nagpaalis sa akin papunta ng Hong Kong. And then, nung nasa Hong Kong na ako, yan, 2015 ako na pumunta sa Hong Kong. June, July, August. June ako nag-apply. July, August, September, naka-apply ako papunta ng Hong Kong. Tapos, pagdating ko ng Hong Kong, ang target ko talaga makapunta ako ng Canada. Parang hindi rin siguro yun yung para sa akin kasi medyo mahirap sa sitwasyon ko sa Hong Kong ang mag-apply kasi nga, 'di ba, alam niya ng mga taga Hong Kong na stayin tayo sa amo na kapag i-interviewin tayo ay wala tayong time na magpa-interview. And then hanggang sa natapos yung contract ko doon, nakatatlong kontrata ako, in short 6 years, mag 6 years ako doon sa Hong Kong. And yun na, nandito na tayo ngayon, guys. So yun guys, ang next story, mabulolobad na tayo and lalabas kami ni Rina. At least na-share ko sa inyo itong short, hindi ito short, mahaba na to guys. Sana wag kayong mapagod na sumuporta sa ating channel guys. Marami pa, mahaba pa yung istorya ng buhay ko na gusto ko rin ay maging inspirasyon kayo guys. Ma-inspire kayo ba na ako nag-umpisa talaga sa wala, na kahit pamasahe, diba? Sinabi ko nga, na kahit pamasahe wala. Pero kung gusto mo talagang mabago ang buhay mo, huwag kang magstay sa kung anong kinatatayuan mo ngayon. Take action. Kumilos ka, di ba? Kasi kung hindi ako kumilos, nagstay lang ako sa Pilipinas, wala ako nitong mayroon ako ngayon. Di ba? So, yun. And mahaba pa yung ating pagsasamahan. Mahaba pa yung ikukwento ko sa inyo. Marami pa itong part 1, 2, hanggang 10, 11, hanggang nandito ako.
Yan, mag-share ako sa inyo ng aking experience, guys. And, yeah, we keep going. And sa mga kababayan natin pala, guys, syempre hindi ko makakalimutan yung Tap Tap Send. Maraming salamat, Tap Tap Send. Maraming salamat sa pag-sponsor sa aking gift giving. Ayan, maiyak na naman ako. May gift giving tayo, guys, na gagawin sa Pilipinas. At sponsor yan ng Tap Tap Send. Maraming salamat, Miss Faye. So, hindi pa natin nagawa kasi nga busy pa si Jidel. Pero mangyayari yan. Mayroon, nandun na, ina-arrange na ang lahat. Sobrang maraming salamat, Tap Tap Send, kay Miss Faye na napakabait. And thank you so much sa opportunity na binigay niyo sa akin. Not only for myself, kundi para sa mga bata na gusto nating tulungan, guys. Yun. And then, yan, kung ikaw ay nasa US, nasa Canada, nasa UK, nandito sa Europe, Spain, Italy, Austria, and Germany. Alam ko meron din sa Germany na gumagamit ng ating Tap Tap Send. So, sobrang maraming salamat sa inyong lahat, guys. Yan. At pwede mong magamit yung ating promo code na JEAPH. Nandito sa baba. Ilagay ko na lang dyan sa screen. JEAPH para ma-avail mo po yung ating 20 euro na bonus. At free of charge. Mataas yung ating rate ngayon. So far, 61 ang ating 1 euro. 61 pesos. Yun. And yeah, maraming salamat, Tap Tap Send. And of course, ang ating Santa Lucia Land, ayan sa gilid. Yan, kung naghahanap kayo ng investment, Santa Lucia Land po. Guys, 51 years na ang ating Santa Lucia Land. Mas maganda kung nandito ka sa Paris or kahit nasaan ka pa, guys. At dito sa Paris, kung nandito ka, meron tayong opisina dito, guys. So, madali ang ating transaction. Hindi tayo mahihirapan sa mga sa pag-documents. Yan. Sila lahat yung mag-help sa atin, yung admin staff natin dito sa France. And, yun lang, guys. I hope na nakapagbigay ulit ako ng inspirasyon sa inyo. At magkakasama pa tayo. Mas marami pa akong gustong i-share sa inyo, guys. No? We keep going lang. And we love you all. God bless us all.